last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Grabe mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa naging speech po ni Mayor Baste Duterte dito po sa ginawang solidarity rally po dito sa Davao City. No, grabe galit na galit po si Mayor Baste at talagang binanatan niya po talaga ngayon si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po ito sa issue ng pagpapaaresto sa kanyang ama, ang ating dating Pangulong Duterte. So pakinggan natin to. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kaning administrasyon ni Marcos, o si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC murag wala lang, ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Ibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang, di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians, di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban daring mga bagagnaw ng mga politiko, di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy ang putang ina. Kita'y nagtabang sa iya, makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Hindi ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. So ayan mga kababayan, maririnig nyo, nag-chanting na yung mga Duterte supporters ng Marcos resign. Anong naaresto siya, naasa diya karon sa ICC? Kay ning barog siya sa mga tinuuhan sa politika nga tan-aw niya mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. It's about us, the Filipino people. So ayan na nga ng mga kababayan, sobrang galit po neto ni Mayor Baste, no? At itong mga clip lamang ng videos yung highlight natin, pero mapapanood nyo po yan sa iba't ibang platform kung saan full speech po yung inyong mapapakinggan. Samantala, ito na po yung nangyari kanina sa Minjola po yan. At makikita nyo nga po na paparating po yung napakarami pong riders natin na nag-beep-beep dyan, no? Talaga sila, busina sila dyan sa Minjola. At nakaposte na po dyan yung mga magigiting nating pulis. Ayan,
binakura na po nila kasi pagpasok nyo dyan mga kababayan, papunta po yan ng Malacanang. So ayan, kinalampag po nila yung mga pulis dyan, no, na nagbabantay, at ipinakita po nila yung kanilang pagsuporta din po sa dating Pangulong Duterte, no. At yan, napakarami yan, maya-maya dadating pa yan. At ito nga yung mga kasama nating mga vloggers din dito sa ibabaw, no? At ating ikinover yan para makita po ng lahat itong update po natin, no. Ito po yung kasalukuyang nangyayari po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, iba't ibang probinsya. May mga kanya-kanya po silang isinagawang rally, kagaya po dito sa Davao kanina na nagsagawa po ng Solidarity Walk. At ayan nga daw po ay dinaluhan ng mahigit 100,000 tao. Ayon po yan sa nabasa natin sa Facebook, pero hindi pa naman po yan opisyal na nabilang talaga. So more or less siguro nasa 100,000 kasi napakarami, at araw pa naman ng linggo at araw ng Davao, kaya talagang inaasahan talaga na bumulusok po talaga yung pagdagsa ng mga tao dyan sa Davao, no. So ayan mga kababayan, ito po yung mga napapanahong issue sa ating bansa. Ito po ay nangyayari dahil nga po sa hindi matanggap ng mga tao, hindi matanggap ng taong bayan, at syempre ang pamilya po ng dating Pangulong Duterte, yung ginawa sa kanyang pag-aresto at pagpapadala po sa Netherlands para litisin po ng mga banyaga. So nakakalungkot man, 'di ba, kahit na 80 years old yung tao na pinadala pa doon, napakarami po ng iniinom na gamot. Grabe, nakakapagpaalala talaga. Kaya yan yung kinasasama ng loob ng mga kababayan natin. At bukod doon, hindi nila matanggap na ibang lahi ang maglilitis sa ating dating Pangulong Duterte. If ever na meron man siyang kasalanan at mapagdanayan man na siya ay nagkasala, dapat dito po mismo sa ating bansa. Yan po ay personal kong opinion, no, na dapat ang bansa natin, yung hukom natin yung maglilitis sa atin, kasi napakapangit naman tignan na gumagana ang ating justice system, gumagana ang ating gobyerno, kumpleto ang ating mga sangay ng pamahalaan. Nandiyan ang Supreme Court, nandiyan ang RTC, MTC, maging ang mga barangay natin sa ating kanya-kanyang mga barangay, no. Meron tayong mga punong barangay, mga kawani, mga kagawad, lahat yan gumagana po yan, no. Kaya hindi din maaalis sa pananaw ng ibang tao na itong ginawa nga po ng gobyerno natin ay isang pagpapakita lamang na tayo po ay mababa ang tingin, parang ganyan ba, na minaliit yung hukom natin dito, minaliit yung ating justice system, na sa tingin ng ibang tao, bakit hindi nyo ba kayang litisin dyan sa sarili ng bansa? Bakit kinakailangan yung humingi ng tulong sa mga banyaga? So yun lamang, medyo hindi naman tayo maalam, no, sa batas, dahil hindi naman tayo ganon ka sa politika, sa law. Pero ganun pa man, ito napaka-basic lang naman ito, no, napaka unawain lahat ng tao. Kaya nga majority ng mga tao ay naglalabas po ng kanilang mga sama ng loob dito sa nangyari. So ayun lamang, dapat kung may kasalanan ang ating kapwa Pilipino, dapat dito mismo sa ating bansa litisin, at huwag ibigay or ipagkanuno sa mga banyaga. Dahil kung may nakakakilala man kaya Tatay Digong, walang iba kundi ang Pilipino. So ayun lamang po, at maraming salamat sa inyo. Comment nyo po yung inyong opinion, komento dito sa naging speech po ni Mayor Baste, no. Okay, nararamdaman ko yung sama ng loob niya at yung galit niya. Pero despite of that, alam ko naman na lang yan, bugso ng damdamin. Okay, so maraming salamat at God bless po sa inyo.